Mga kapuso, muli na namang naabala ang mga commuter ng MRT kahapon matapos itigil ang operasyon nito dahil sa pumalyang signaling system. Ayon naman sa DOTC, matatagalan pa bago maramdaman ang mga pinaplano nilang pagsasaayos sa MRT. May live report si Oscar Oida. Oscar. Yes, Rhea, matapos nga ang nangyaring aberya kahapon, sa mga sandaling ito ay nanatili pa ng maayos ang sitwasyon dito sa kinalagyan natin sa may MRT North Avenue Station. Pero dahil nga may kalumaan na raw ang mga bagon, ayon sa mga otoridad, asahan na raw ang mayat-mayay aberya. Tiis at tanging tiis lang daw muna ang pwedeng gawin ng mga commuter sa kalbaryong dinaranas nila araw-araw sa pagsakay ng MRT. Mismong si Senator Grace Poe nga nakatikim ng hirap nang testingin niyang sumakay sa MRT nung Biyernes. Kahapon, sumakay din sa MRT si Presidential Spokesperson Abigail Valte sa kasagsagan ng rush hour. Mahigit 1 oras daw ang itinagal ng kanyang pila at biyahe mula sa North Avenue hanggang sa makarating ng Taft Avenue. Naiintindihan daw niya ang hinaing ng mga pasahero at pangunawa raw ang hiling ng gobyerno habang inaaksyonan ang problema sa sistema. Sa hearing kasi ng Senado, aminado rin si DOTC Secretary Jun Abaya na patuloy ang pagdami ng aberya sa MRT dahil sa kalumaan ng gamit at pasilidad. Definitely, the public deserves better service. Unfortunately, yung mga nauna sa akin, siguro lalo pa nung previous managers, hindi diniin mabuti na ipatupad yung kontrata. Ilang oras matapos ang pagdinig ng Senado, maraming pasahero na naman ang naperwisyo dahil sa pagpalya ng signaling system. Ibig sabihin, sabay na nag-blink ang berde at pulang signal nito, indikasyon na may problema. Dahil dito, napilitan ng pamunuan ng MRT na isara ang buong linya mula North Avenue hanggang Taft at pabalik para maikalibrate daw ang sistema. Pangako naman ng DOTC, madaragdagan na ang tren ng MRT. May napili na raw silang supplier ng 48 bagong bagon. Yun nga lang, sa September 2015 pa darating ang unang bagon at sa December 2016 pa, inaasahang makukumpleto ang mga ito. 6.8 billion pesos ang kailangan para ayusin ang buong sistema ng MRT. Bukod pa raw yan sa 53 billion pesos na kailangan para mabili ng gobyerno ang MRT sa MRT Corporation. At habang wala pa lahat ang mga sinasabing plano, may mungkahi si Senator Poe sa DOTC bilang pagpapakita ng malasakit sa mga pasahero. Gusto ko lang naman malaman kahit na papano na makikita ng ating mga kababayan ay may malasakit ang gobyerno natin. Kasi sobra-sobra na rin po ang pasensya nila. Pwede ba yun, Secretary, na may shuttle buses kayo, number 1. Number 2, bigyan ninyo ng refund vouchers pag may nasisira. Natin kanina yung opinyon ng mga pasahero kaugnay ng panukalang yan ni Senator Grace Poe at karamihan sa kanila ay kinatuwa naman ito. Narito ang kanilang pahayag. Kasi po siyempre sa pagpasok sa work, di ba? Siyempre para po hindi ma-late. Okay yun. Para merong parang alternate na na sasakyan. Alam mo, sa totoo lang, yung mga ginawa ni Grace po, napakaganda sana kung gagawin lahat ng mga natin ng gobyerno para maranasan naman nila na kung paano sumakay yung mga commuter kagaya namin. At ikinatuwa nga ng mga pasahero yung naturang panukala, alam nila na temporary solution lamang ito at ang hindi daw dumadating mga bagong bagon ay hindi raw matatapos ang kanilang kalbaryo. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida.